reaction video lang to about sa chapter 1102. Isa to sa pinaka-emotional chapters na nabasa ko. Grabe yung ending ng chapter na to. Mapapaluha ka talaga lalo na kung binasa mo ng tuloy-tuloy ang backstory ni Kuma. One of the best backstories ito ng One Piece. No debate. Pag-usapan natin ng mabilis ang mga highlights ng chapter. Nalaman natin na pinapanood pa rin pala ni Kuma ang adventures ni Bonnie at lagi itong binabantayan. At the same time, nabalitaan din niya ang progress at achievements ni Luffy sa pagiging pirata nito. Nakita rin niya ang mga heroic actions nito at unti-unti nakukumpara sa description ng idol niya na si Nika. Pinakita rin yung mga interaction noon ni Kuma sa mga Straw Hat tulad ng Thriller Bark at Sabo the Arc. Ganda ng part na nalaman natin kung bakit tineleport ni Kuma ang mga Straw Hats sa iba-ibang isla during Sabo the Arc. Ito ay dahil pala nakita niya na hindi pa sila ready sa New World at kailangan pa ng training. Naging mabait si Kuma sa mga Straw Hats dahil nakikita niya na balang araw ililigtas ng mga ito ang mundo. Then, yung pinakamalungkot na part, noong nakaupo na si Kuma at ready nang mawalan ng human consciousness niya, nag-iwan siya ng isang memory bubble kung saan nandoon lahat ng memories niya at pinagdaanan. At sa isang sandali, binalikan niya lahat ng highlights ng buhay niya, mga taong nakasalamuha, mga pinagdaanan at naranasan. Tinanong pa nga niya kung ilan kaya ang mga taong nasaktan niya at naperwisyo. Pero sumagot si Vegapunk. Sinabi niyang walang nadulot na sakit sa ibang tao ang buhay ni Kuma. Pero maraming malulungkot at masasaktan sa pagkawala niya. Isa kang tunay na bayani, Kuma, sabi pa niya. Sa huling sandali, before mawala ang pagkatao niya, hiniling niya kay Vegapunk na kung makikita mo man si Bonnie, sabihin mo sa kanya, Happy 10th birthday. Wow, grabe. Sinabi niya yun dahil alam niya na siya mismo walang chance masabi yun kay Bonnie ng personal. Actually, yun din ang dahilan ng pagsasakripisyo ni Kuma. Na sa ika-10 kaarawan ni Bonnie ay gagaling siya ng tuluyan sa sakit niya. Grabe. Sobrang nakakalungkot at ramdam na ramdam mo talaga yung emotions sa chapter na to, lalo na sa last few pages. Yung part na nag-flashback yung buhay ni Kuma habang tumatakbo siya. Grabing lungkot at hirap ng pinagdaanan niya pero naging mabuti pa rin siya at mapagpatawad. Dama at kita mo din yung sobrang lungkot ni Vegapunk na ipupul na yung switch na mag-aalis ng humanity ng kaibigan niyang si Kuma. Naging tunay at totoo ang friendship nila. Naging masaya ng magkasama at maraming memories na nagawa. Sobrang hirap para kay Vegapunk na parang patahin na rin ang kaibigan niyang ito. Then, yung pinaka-touching line ng chapter para sa akin ay yung huling hiling ni Kuma kay Vegapunk. Kung makikita mo balang araw si Bonnie, batiin mo siya ng happy 10th birthday. Then sa last panel, makikita mo na nasa chamber si Bonnie kung nasaan nakastore ang last memory bubble ni Kuma. At kakatapos lang niyang makita ang buong alaala ni Kuma. Grabe yung iyak ni Bonnie. Wow, wala talaga akong masasabi sa writing ni Oda. Sobrang ganda at bigat ng chapter na to. Yung tipong 10/10 tong chapter na to kahit wala man involved na action o sagupaan. Pure storytelling lang. One of the best talaga si Oda. And sa buong One Piece, one of the best flashbacks talaga tong nasaksihan natin. Ang flashback ni Kuma. So yun, maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Kita-kita ulit tayo sa next video.